Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Lucas 46 hanggang 49. Lucas Kapitulo 6, talatang 46 hanggang 49. Ito po ang sinasabi. Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humuhukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkatayo nito. Ngunit, ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itinataas ang aming mga kapatid na nangangakailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala at pagalingin niyo po sila, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga naghahanap buhay sa lansangan, na sila ay ingatan mo sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad, na sila ay makasumpong ng trabaho sa tulong niyo po. At patuloy mo po silang bigyan ng magandang buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kung tayo'y naniwala kay Jesus bilang tagapagligtas, kailangan din natin kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Bagamat madali sa nakararami na tawagin siyang Panginoon, ito kaya ang tunay na ibig sabihin nito sa kanilang puso. Sa tuwing tatawagin ba natin si Jesus na Panginoon, ay malinaw ba sa atin ang kahulugan nito? Ano ang inaasahan ng Diyos sa mga tumatawag sa Kanya ng Panginoon? Papaano isinalarawan ni Jesus ang isang tao na matapos mapakinggan ang kanyang salita ay agad itong ipinamuhay? Paano rin niya isinalarawan ng tao na hindi naman ipinamuhay ang salita ang kanyang napakinggan? Ayon sa Lucas 6, 46 hanggang 49, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko.
sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong ito, sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Kung ipinahayag natin na siya ay Panginoon, kaibigan, ano ang dapat nating gawin sa kasamaan? Tingnan natin ang pangalawang Timoteo 2:11. Ano ang sinasabi sa pangalawang Timoteo? Ganun pa man, mga kaibigan, ganun pa man, nanatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos. At may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya'y sa Panginoon. Diba kaibigan? Dapat layuan ang kasamaan kung tayo ay sa Panginoon. Kung tayo ay mga anak ng Panginoon, layuan ang kasamaan. Ano naman ang regalo ng Diyos sa atin at paano ito matatanggap? Tingnan natin ang Judas 24:25. At ngayon, purihin natin ang Diyos. Siya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon, ano naman ang itinuturo sa atin na dapat na mangyari sa ating personal na relasyon? Personal na relasyon sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Tingnan natin mga kaibigan ang pangalawang Pedro 3:18. Ano ang sinasabi sa pangalawang Pedro 3:18? Anong sabi doon? Magpatuloy kayong lumago. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Diba? Magpatuloy, kaibigan. Hindi huminto. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Malinaw na ang itinuturo sa atin na dapat na mangyari sa ating personal na relasyon sa Panginoon, magpatuloy. Magpatuloy tayong lumago sa kagandahang loob at pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po dapat hihinto, mga kaibigan. Kapag tayo ay nasa Panginoon, ano ang gagawin natin? Magpatuloy. Paano tayo magpatuloy? Ayun, pagbasa ng salita ng Panginoon at pagbubulay-bulayan ito at tapos, siyempre manalangin. Magpasalamat. Okay? Para tayo ay gabayan at bigyan tayo ng kalwalhatian. Kapayapaan
sa ating mga puso. Madalas nating tawagin si Jesus na Panginoon. Pero madami ang hindi nakakaunawa nito. Ang salitang Panginoon ay hindi lamang isang titulo na ginagamit upang tukuyin ang posisyon o katungkulan ng isang tao. Ang paggamit sa salitang ito ay may kasamang paggalang at ganap na pagsuko ng buong buhay, kalooban at damdamin sa kanyang kinikilalang Panginoon. Sino mang kumikilala sa Kanya bilang Panginoon ay nahandang sumamba at kumilala sa Kanyang pamumuno. Ngayon, ano ang iyong pagkakaintindi sa ibig sabihin ng banal na takot sa Panginoon? Bakit siya ay dapat katakutan? Kaibigan, bakit siya ay dapat katakutan? Paano mo maipapakita ang banal na pagkatakot sa Diyos? Si Jesus ay Panginoon. Yun lang ang doon. Dapat siya ay katakutan. Si Jesus ay Panginoon. Tingnan natin ang Salmo 33, talatang 8 hanggang 11. Ano sinasabi doon? Ang lahat ng tao sa daigdig ay dapat matakot sa Panginoon. Bakit? Bakit dapat tayo matakot? Dahil nang siya'y nagsalita, nalikha ang mundo. Siya'y nag-utos at lumitaw ang lahat. Sinisira ng Panginoon ang mga plano ng mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. Sinasalungat niya ang kanilang binabalak. Ngunit, ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman at ang kanyang mga balak sa salit-saling lahi ay matutupad. Ayon sa Lucas 6:46, anong sinasabi doon? Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon? Panginoon. Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto po, O Diyos, ang iyong mga anak upang patuloy na magpasalamat sa kabutihan na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong araw, bagong linggo ng aming buhay. Dalangin namin, O Diyos, na ingatan mo kami sa araw na ito, sa aming pagpasok, sa aming mga trabaho. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Gayon din po, Diyos, maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa magandang umagang ito. At binigyan mo pa kami ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami ay magpatuloy sa paghayo, sa paggawa ng kabutihan sa aming kapwa at pagtulong sa aming kapwa. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami na makamit namin ang iyong layunin dito sa lupa upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, O Diyos, sa mga biyayang iyong ibuhos sa amin sa araw na ito. Ang biyayang patuloy na kalakasan, patuloy na pag-iingat, at patuloy na pagbibigay mo sa amin ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.